Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaverkads. And for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Pero bago po yan, narito po ang schedule ng concert ng ilan sa mga clones natin by December 9, 2025, 7 p.m. at Bourbon Place Events Hall, back of Santa Lucia Mall. So sino-sino yung magko-concert? Rochelle Santos at as Dulce Clone, Stephen JC as Freddie Mercury, and Jean Jordan as Karen Carpenter Clone, and ultimate grand winner of the clones. Ang door charge ay nagkakahalaga po ng 1,750 with dinner na po yun. At sa mga gusto pong mag-avail ng ticket, pwede po kayong tumawag or mag-text sa number na nasa screen po ninyo. Samantalang isang clone naman ang confirm na may show at kasama po ang mga bigaten na singer dito po yan sa Araneta Coliseum. Katulad ni Regine Velasquez, Ogie Alcacid, Jessa Zaragoza, and Ding Dong A. So ang details to be announced po mga Kadaverkads. Congratulations kay Jean Jordan Avina. Samantalang usapang Anjo Eliana naman tayo mga Kadaverkads matapos nga pong sirain si Jose Manalo at si Alan Kay sa publiko. May bago na naman pong pasabog si Mr. Anjo Eliana at this time para naman ito kay Bossing Vic Soto. Ayon kay Anjo Eliana, malaki daw po ang naitulong niya kay Bossing Vic Soto dahil mismong si Bossing Vic Soto daw ang lumapit sa kanya at nakiusap para daw itakbo itong si Bal Soto sa pagkakonsihal. Narito po ang tinig ni Mr. Anjo Eliana, pakinggan po natin. Kinausap ako ni Bossing Vic Soto, ang sabi sa akin, tulungan mo naman yung kapatid kong si Bal Soto. Sabi ko, bakit? Walang trabaho nasa TESDA lang siya. Gusto ko na siyang umalis sa TESDA kasi puro pambababae ang inaatupag doon sa TESDA. Sabi ko, anong gusto mo? Gawin mo naman konsihal. Pa-vice mayor kasi ako noon 2004. Ang takbo ko ay vice mayor. Sabi ko, tatry ko pero hindi ko maipangako. Di pinaglaban ko sa partido kasi siyempre vice mayor naman ako. I think I'm entitled to one candidate for each district naman. Ayaw nila si Bal Soto dahil wala daw sa survey. Natawa ako noon sabi ko. Talagang wala sa survey yan wala naman may alam na tatakbo siya. Bigyan niya ako ng 3 buwan, tulungan ko yung tao para lumabas sa survey. So, yun ang pinagkasundoan namin. Anyway, sa makatuwid, at the end, naipasok ko si Bal Soto sa ticket bilang konsehal. So, sinabi ko kay Bossing, okay na, sipag na lang yan si Bal. Ang kailangan, tsaka siguro bababa ka ng ilang beses. Kasi syempre hanapin ka ng tao, kapatid mo yan So yan yung niyabang ni Anjo Eliana sa panibagong video na nilabas po niya ngayon. Hindi daw totoo na wala siyang utang na loob at katunayan daw niyan siya daw ang takbuhan ng mga Itbulaga host kung kinakailangan daw ng tulong. At pagkatapos niya nga pong ilabas ang mga statement na yan, kay Boss Joey De Leon naman po yung nilabas niya. Sabi niya dito, humingi din daw ng tulong si Boss Joey De Leon sa kanya. Kasi nung time daw na yon gustong makasal ni Boss Joey De Leon kay Ma'am Eileen. Kasi nga po kasal si Boss Joey dito po kay Daria, yung una pong naging asawa ni Boss Joey. Since meron daw nga po si Anjo Eliana na pinsan sa Vatican, sumulat daw po siya doon. Then after nun, granted po yung request ni Anjo Eliana at may pinadala nga po ang Vatican sa kanya na envelope. Ngayon, binigay niya daw yung kay Boss Joey at si Boss Joey sobrang tuwa daw habang binubuklat nga yung laman ng envelope. Niyakap daw siya at umiyak si Boss Joey De Leon kasi ang dami daw po na hininga ng tulong ni Joey pero si Anjo Eliana lang ang nakatulong sa kanya. So yan po yung mga iniyayabang ni Anjo Eliana pero wala naman po siyang sinabing masama laban kay Boss Joey De Leon at katunayan po niyan mabuti daw pong kaibigan si Boss Joey, mabait daw at nagtutulungan daw sila.
Pero sa huli, nagbabala po si Anjo Eliana kay Boss Joey De Leon at kay Bossing Vic Soto na bakit daw tumatawa-tawa habang pinalitan yung pangalan ni Anjo Eliana sa kinakanta daw ng sex bomb dancer. So ang lakas pong mambulabog ni Anjo Eliana sa lahat ng Dabbercads natin, no? Talagang sinunog niya po yung tulay, wala na po siyang babalikan sa mga Dabbercads natin dahil isa-isa po niyang sinisira yung mga nakasama po niya sa Itbulaga. Sobrang sayang yung 20 years niya na ginugol sa naturang programa. Samantalang may inilabas po ang TV5 para po kay Anjo Eliana. Sabi nga po dito sa post, Anaconda. Sinagot ni Christopher Min ang mga patutsyada sa kanya ni Anjo Eliana, kabilang ng hindi niya pagpayag na maging guest sa Christopher Minute ang komedyante. Binantaan din ng batikang showbiz columnist si Anjo tungkol sa mga sinasabi nito laban kina Sen Tito Soto at Jose Manalo. Sabi nga po ni Nanay Christopher Min sa huli ng kanyang programa kung ahasan lamang din daw ang pag-uusapan, may alam daw po siya na isang sekreto patungkol dito sa ahas issue ni Mr. Anjo Eliana. So mukhang may alam din itong si Nanay Christy sa sikretong tinatago niya para masira itong si Anjo Eliana. Alam nyo mga Dabbercads, na-excite ako sa revelasyon nitong si Nanay Christy. At pinagtanggol din po ni Nanay Christy si Jose Manalo laban dito kay Anjo Eliana. Na si Jose Manalo kaya po sumikat, ginamit niya yung kanyang talento, yung kanyang determinasyon, hindi katulad ni Anjo Eliana na para sumikat at mapag-usapan, ginagamit yung mga issue ng mga Dabbercads natin. Ayon pa nga po kay Nanay Christopher Min, mas gugustuhin niya daw po na mawalan ng trabaho kesa mawalan ng prinsipyo. Meron po kasing paninindigan si Nanay Christopher Min, unlike po kay Mr. Anjo Eliana na sinayang niya yung mga taong nagtiwala po sa kanya. Dahil lang po yan sa pagtakbo sa pagkasenador. Yan po ang punot dulo dun mga Dabbercads. May balak po siyang pasukin ang politika at senador pa talaga Napakataas po ng kanyang ambisyon. Ang tanong dyan, meron kayang boboto sa kanya? Meron kayang kaibigan na magtitiwala sa kanya? Gayong pinakita niya na po yung kanyang tunay na kulay sa mundo ng social media. Matatakot na po yung mga tao dyan na kung saan nakakasama niya kasi delikadong magtiwala dito. Delikadong magsabi ng mga sikreto dito kasi at the end, ilalaglag ka nito sa huli. So bawat banat daw ng mga Dabbercads, meron daw panibagong revelasyon si Mr. Anjo Eliana. Ano pa kaya yung mga i-reveal niya, no? Kailan kaya siya titigil? Pag binigyan na po siya ng kaso ni Bossing Vic Soto at ni Tito Soto? Kasi hanggat hindi po sinasampahan ng kaso yan mga Dabbercads, hindi po yan titigil. Kaya Tito Sen, pakikasuhan na po si Anjo Eliana para tumigil na po yung mga nilalabas niyang paninira laban sa Dabbercads. So anong say niyo dito mga Dabbercads? Please comment down below.